Tochum Kwento Ang Bahay Ko Part to 1965. 1965 nag gala-gala ko dun sa tinitirhan ko dun malapit sa garahe. Dahil nung nagkukonduktor ako, umupa ako ng bahay dun. Gala-gala ako. Tapos sabi ko, sino ba? Maraming mga tao dyan na, anong ginagawa ng mga tao dyan? Sabi naman nung pinagtanungan ko, sabi niya, kasi pabrika yan eh. Maraming nag-a-apply dyan. Sabi ko, apply ako. Ayun nga, apply ako. Andun lagi ako. Tuwing tumitambay ako, doon ako nagtatambay sa harap ng yun nga, Philippine-American Embroidery. Doon sa tabing release nga yun. Doon ang ang personnel office. Lagi ako nakatambay doon. Pero nag-fill up na ako ng application. Tapos naipasok ko na yung application. Naghihintay na lang ako kung anong resulta. Sabi ko, naku. Ilang buwan na wala pa rin nangyari doon sa application ko. Sino ba ang dapat lapitan dyan? Sabi naman ng mga pagtanungan ko, yun daw, Attorney Artadi, yun daw ang personnel manager dyan eh. Sabi ko, sa isip-isip ko lang isang araw, babantayan ko talaga yun pag-aksayan ko ng oras. Binantayan ko nga. Nung magkagulong tao may dumating na lalaki, matangkad. Siyempre, nakabihis, maayos eh. Yan si Atty. Hipos-hipos. Tatahimik lang ako, tapos una pa akong, nakasalisi ako, nakapasok ako dun sa personnel office, kasi bawal dun ang exclusive yun. Bawal dun ang outsider, ganun. Pasok ako. Tapos nandun ako sa loob, andun si Atty. Artadi. Lapit ako kaagad doon kay Atty. Artadi. Sir, tagal-tagal ko naghintay dito eh. May application ako dito. Gusto ko magtrabaho dito. Sabi, bakit ning ang pangalan mo? Ganyan. Sabi ko, Pelia Salmingo eh. Tinawag yung sekretaryo. Hanapin mo nga pangalan nito dyan, may application daw yan dyan eh. Itong batang to, sabi nga nung Atty. Artadi. Year 65. Yun. Hinanap. Naku, ang taas ng box na yan. Inisa-isa. Hindi makita yung pangalan ko. Yung pala, hindi talaga, sinutusan talaga ng Atty. Artadi na hanapin yung application ko. Nakita, nandun talaga sa ilalim. Sa ilalim ng napatungan. Araw-araw ko naghihintay dyan sa labas. Wala akong labas sa pagkukonduktor. Andun ako, kahit tambay. Nakita. Sabi, bakit ito application mo ganyan? Nakita nung Maria yata yung pangalan ng sekretarya. Dito, ang tuwa ko, nakita yung application ko. Sige, sabi niya nakita yung application ko. Galing pa ako sa probinsya, sa Aklan, sabi mo yun, sabi niya. Sige, Ophelia, sabi nga nun, sa Lunes, bumalik ka dito, mga alas 7, ganyan. Magdala ka ng gunting at saka magdala ka ng baon mo, pagkain. Nigyan ako kaagad ng gate pass. Temporary gate pass. Ayun, pagdating ng Lunes, pasok na ako. Pasok na ako dun sa sa Philippine-American Embroidery yun eh. Tapos yun, sabi, yung sweldo ko raw, 4 pesos. Apprentice yung mag-aaral pa ako. Training. Training, yun. Pasok ako.
nag-aral ako magtipa sa machine, sa high speed machine. Umpisa muna sa single machine. Diyos ko, ang hirap. Marami akong karayom na bali. Dalsikan yung karayom pag magpatakbo ko kasi electric yun eh. Ay nung medyo matagal-tagal na, tuto din ako manahi. Oo, siguro inabot din ng kung ilang buwan. Pero yun nga, ang sweldo ko, hindi minimum. Parang, siyempre nag-aaral ako, 4 pesos a day lang yun, yung 8 oras. Ayun, nung marunong na ako manahi. Magaling na ako manahi, ganyan. Na parang nakakakuta na ako. Inabot na ng 6 na buwan. Magmula nung mag-start ako, magtrabaho, inabot ng 6 na buwan. Ngayon, pagdating ng 6 na buwan, may dumating sa akin memo. Sabi ko, ano to? Sabi niya, congratulations. Sabi, Opelia Sarmingo, congratulations. You are permanent in this company. Ditong-tuwa na naman ako kasi permanent na daw ako dun sa trabaho. Tapos, yun. Pagkara naman mga ilang araw, may dumating naman sa akin na na parang kukunin ko raw yung adjustment. Magmula nang pumasok ako, ang minimum ko 6 na. Yung 4 na tinatanggap ko, dadagdagan na lang nila yun para makumpleto na 6 hanggang sa actual na na nag-regular ako. Yun, tuwa na naman ako kasi binigay sa akin yung adjustment ko magmula nang mag-start ako magtrabaho. Mga 65, 66, 1966, ganyan. Oo. Di, tuwa na naman ako. Ayun. Regular na ako sa trabaho. Ayun. Okay na, sige na ang trabaho ko, tapos marami na akong natutunan. Iba-iba. Una muna, isang karayo muna, pagkatapos, double na, yung double na karayom na ako. May mga piki, natututo na ako. Kaya, maskin saan ako nailagay doon, okay na, nakakapagtrabaho ako. Nakakakakota ako. Yung kota-kota lang eh. Halimbawa, bibigyan ka makatrabaho sa 8 oras ng, halimbawa, 15 bundle, ganun. Ay, yung isang bundle, yun eh. Ilang dosenang bra yun eh. Bra yung ginagawa namin. Opo, yun. Yung mga karanasan ko, nung nagtrabaho ako nung araw, nung panahon yun, bata pa. Ilang taon na Siguro mga 20, ganyan lang ang edad ko. Okay, yun na. sa may Gilmark Industry? Oo. Hindi pa Gilmark ang pangalan. Philippine American Embroidery pa. Tapos pinalitan. No po. Nung ang nag-manage sa Philippine American Embroidery, nag-manage Kudyo, taga yung lugar ni Jesus. Israel. Taga Jerusalem. Israel. taga Israel. Mga Hudyo eh. Hudyo ang naging manager namin eh. Mababait sila. Pinalitan yung Philippine American Embroidery ng Gilmark Industry Philippines. Tsaka noon pagka magpasko, nako, isang buong manok ang
bawat isa sa amin, kunti pa lang kaming empleyado eh. O kunti